Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasa peligro ang buhay ng ating bida na si Lilet Matias. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Unti-unti nang lumalabas ang mga ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Ella sa pagkasunog ng factory na pinagtatrabahuhan niya noon. Dagdag pa ng kaibigan ni Ella noon na si Osang, na isinuko ang sarili at umamin kay Lilet na wala talagang kasalanan si Ella. Dahil si Osang mismo ang may kasalanan. Kaya nagimbal si Lilet sa pagsulpot ni Osang para linisin ang pangalan ni Ella. Isang magandang pangitain daw ito para sa kaso ni Ella. Kasabay nito ang isa pang nagtatrabaho mismo na lalaki sa factory na nagpatunay na salbahe at walang puso ang amo nilang si Danny. Pinatunayan ni Osang kay Lilet na siya ang nakaiwan ng makina niya na nakabukas dahilan para masunog ang factory na pinagtatrabahuan nila. Dala na raw siguro ng sobrang pagod niya kaya nakalimutan ito. Ikaw ba naman ang magtrabaho ng 15 oras sa isang araw? Kaya naman nagulat si Lilet dahil sobra-sobra naman daw ang oras ng pagtatrabaho nila. Kayod kalabaw talaga ang datingan nila. Kaya maski ang makina ay susuko talaga. Nagtanong si Lilet kung bakit ngayon lang lumapit si Osang kay Lilet para sabihin ang lahat ng katotohanan. Matagal na raw pinag-iisipan ni Osang ang lahat dahil naaawa siya kay Ella. Ngunit hindi niya magawang ituloy dahil iniisip niya ang baby niya. Ayaw raw na makulong ni Osang at ayaw iwanan ang anak nito. Kaya nagsabi si Lilet na wag nang mag-alala pa si Osang. Dahil unti-unti nang lumalabas lahat ng kakulangan at kabalastugan ng amo nilang si Mr. Yuson. At si Mr. Yuson mismo ang dapat na makulong dahil siya ang may malaking pananagutan. Kinabukasan, lumabas na ang resulta sa korte at lumabas na sa wiring talaga ang dahilan kung bakit nagkasunog sa factory. Dahil sa hindi nagpapa-maintenance check si Mr. Yuson at hindi pinapalitan ang mga defective sewing machine. Nakatulong raw ng husto ang testimonya ni Mang Ambo at Osang. Kaya malaki na ang tsansa na makalabas na ng kulungan si Ella. Masaya si Ella sa nabalitaan niya kay Lilet. Dagdag pa ng sorpresa ni Lilet na pinauwi at pinapunta ni Lilet ang anak ni Ella sa kulungan para magkita ang mag-ina. Masayang masaya ang puso ni Ella sa ginawa ni Lilet Matias. Napagaan ni Lilet ang puso ni Ella, pati na rin ng anak nito. Samantala, usong-uso pa rin ang scam na nagpapadala ng text messages sa mga tao at marami-rami pa din ang kumakagat sa mga pang-i-scam na ginagawa nila. Gaya na lang ng tiyuhin ni Lilet na si Emong. Galit na galit ang tiyahin ni Lilet dito kay Emong dahil nagpaloko ito at kumagat sa scam link. Kaya sa susunod ay pinag-iingat na lang ni Lilet si Emong sa mga bagay na katulad nun. Dahil kalat na kalat pa rin hanggang ngayon ang mga manloloko. Sa kabilang banda, desididong-desidido si Attorney Alon na mahanap ang dahilan kung bakit namatay ang mami niya.
Si Mang Kanor ang pinapahanap ni Atty. Alon sa private investigator niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ito matagpuan. Hindi alam ni Atty. Alon na ang taong hinahanap niya ay nakausap na muli ni Eira at ni Lilet at malapit-lapit na ang paghaharap nila. Sa kabilang banda, nagpaalam si Ramir na aalis at kasama itong si Trixie. Ngunit nang makita ni Ramir si Trixie, ay nagtaka agad ito na kung nasaan si Patricia. Dahil iba ang paalam ni Patricia kay Ramir. Nagtataka si Ramir kung bakit kailangan pa na magsinungaling ng asawa niyang si Patricia sa kanya. Ang hindi alam ni Ramir ay inaya ni Vivian si Patricia sa sugalan. At natatalo na ngayon si Patricia, na max out na ang lahat ng cards na ginagamit ni Patricia. Kaya naman pati ang suot niyang alahas ay ipinasangla na niya kay Vivian. Pinipilit na ni Vivian na ayain si Patricia na umalis na ng sugalan at bumalik na lang sa ibang araw. Dahil marami-rami nang napapatalo si Patricia sa sugal. Ngunit gigil na gigil si Patricia. Hindi raw hahayaan ni Patricia na pati sa sugal ay magiging talunan siya. Talo na nga raw siya kay Ramir ay magpapatalo pa daw ba siya sa sugal. Kaya naman gagawin daw ni Patricia ang lahat para manalo siya at mabawi lahat ng napatalo niya sa sugal. Hindi raw siya aalis ng sugalan hanggat hindi niya nababawi ang lahat ng natalo sa kanya. Dinalaw naman ni Kurt si Lilet sa pinagtatrabahuan nito. Nakiusap si Kurt na sabay silang kumain. Wala namang nagawa si Lilet kaya nakisabay siya kay Kurt. Sinabayan din sila ni Atty. Abalos na kumain nang makita silang magkasama. Sa wakas ay na-appreciate din ni Atty. Abalos ang lahat ng effort na ipinakita ni Lilet. Kaya masayang-masaya si Lilet. Samantala, isang babae ang nakita ni Lilet na hinahabol ng dalawang lalaki. Nagsususpecha si Lilet kung kilala ba ng babae ang dalawang lalaki na humahabol sa kanya. Ang dahilan kasi ng babae kay Lilet ay hinahabol siya ng mga lalaki at gusto siya itong patayin dahil ini-scam siya ng mga ito. Takot na takot naman si Lilet at nagtataka. Sa kabilang banda, inaya nga ni Atty. Renan itong si Lilet. Nang nasa sasakyan na nga si Lilet at Atty. Renan. Bigla na lang namatay ang kotse ni Atty. Renan. May binabalak na masama si Atty. Renan kay Lilet. Magtatagumpay kaya si Atty. Renan sa ibinabalak niyang masama kay Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.